Numero 1. Tatak RMN. All united we answer the test, the call. We raise the test, the banner high. With our partners we serve, ever proud and tall. From day to day we strive to address the needs of our labor force. Provide the skills that open doors. Excellence in world-class work. Access to success for everyone. With the power of information, proper values and education, to the hands that build the nation, doing it the test away. Rain or shine, we keep alive the hopes and dreams of workers throughout this land. Doing the best we can, committed we make our stand, truly dedicated to the task at hand. With the power of information, proper values and education, to the hands that build the nation, doing it the test away. To the hands that build the nation, more power to the test away. Long live the test away. Mayong gabi sa tanan, ani na pod kita sa tuang programa sa Kanginan. Adlaw karon nga Biyernes, no, Oktubre 2, 2015. Kini ang inyong higala si Paring Nicanor Gamos. Mayong gabi na nausab sa ato ang mga suking tigpaminaw. Kini si Paring Neil. Makiguban kaninyo sa tungag oras sa ato ang tulumanon. Eskwelahan sa Kanginan. Okay, Paring Neil, atong balikon pagpahibalo nga kini atong programa. Programa kini sa eskwelahan sa Dipolog School of Fisheries, no, sa ilang extension program nga gipanguluhan sa tuang maabtik nga vocational school administrator nga si Madam Roselia de Darcira. Atong giimbitar ang gusto nga eskwela diri sa atong eskwelahan sa Kanginan nga kini kabahin sa aquaculture o pagpamuhi og mga isda nga mo-text lang sila diri sa tua sa ilang ngalan ug address. Dayon maminaw lang gayud sila sa tua kada Lunes, Miyerkules ug Biyernes alas 7:30 hangtod sa alas 8 sa gabi. So pwede ka mong mo-text sa akong numero 0921-300-4817. Balikon ko 0921-300-4817. Okay, so sa gihapon atong ipahibalo nga ang Dipolog School of Fisheries naa siya landong sa ahensya sa TESDA kun Technical Education and Skills Development Authority nga naa sa liderato karon sa atong maabtik og kugihan nga Director General nga si Secretary Emmanuel Joel J. Villanueva. Okay, so ato na pong pangamustahon Paring Neil, no, ang atong mga eskwela. So andam na kamo sa inyo ang lapis o papel or ballpen o papel para masulat niyo ang ato ang leksyon karong gabi, no? Sa Manila ni LB Subido sa Kampamak, si Johnny De Parpar Jr. sa Sipaklong sa Luyong, si Joffy Castillon sa Tubod Galas, si Evelyn Quaresma, no, sa Santo Niño Katipunan, si Jerry Pangasian sa Gulayon, Dipolog City, Jemima Gumalal sa Katipunan sa Buanga del Norte. Og sila usab ni Janice Salis, Joan Salis, Noel Salis sa Virginia, D1, Dipolog City. Si Alimar Gunday ug si Amid Timbasal sa Gampis, si Kayab. Si Ernesto Samuras, Celestino Escabarte ug si Macario Maraginot sa Ulingan. Nuray sa Sali sa Biasong ug si Ronald Sagario sa Mati, Manukan sa Buanga del Norte. Okay, so napay daghan pa rin nilo taga San sige. Antonio kini. Padayon pa rin. Sila si Marivic Ocampo, Honorato Bagsikan, Tarcisio Bagsikan, si Jeneline Antinero,
Lucila Bagsikan, si Jonelito Bagsikan, Gilbert Bagsikan, Rolando Taruk, si Hil Quarisma. Naputay bag-o no, taga San Antonio gyapon kini si Luncia Umisol, nag-text taon nato pinaagi ni Evelyn no, kay murag wala daw kuno siya lay cellphone, so si Evelyn lang ilang gisugo na mo-appeal sila ni ato ang tulumanon. So do na may time ato mong bisitahan diha no, diha sa Santo Niño Katipunan. Si Gerald Pipanya pod nga nasa punta, si Marciano Castillon, si Aladanor Daimil Timbasal sa Gampis na naputay bag-o no, og si Dolorita Javier Cabanyog sa San Antonio Katipunan, Zamboanga del Norte. Og ato day pahibalo pa ring nil nga nakahatod na ta dito sa Sikayab gahapon no. Gahapon ba to? Sa ilang Amid o silang di Amid, Alimar. og si Alimar. So nakahatod na ta dito dayon milahos puta sa punta atong gihatdan si Gerald Pipanya. Nakahatag ta niya og 200 ka buok. Dayon milahos ta dito sa Katipunan og atong na-meet na gyud ni si Dolorita Javier Cabanyog ato madining karaang estudyante no sa Dipolog School of Fisheries. Salamat sa snack salamat Dolorita kayo no. Idis din siya, idis no? Idis. Yang angga. So magsabot na ta, tiksi lang mi Dolorita kung ready na imo ang pispan diha. Okay, so ako pong i-greet pa rin nila kung anak, ingon taon to siya pagikan ako pa, i-greet ko ha kay birthday na ako. May birthday ni Nika Seni Gamos no, ika 13 ka tuig nga adlaw na tawhan. Happy birthday. Ug sa tanan pud nga naminaw pa rin nil no sa ato karon nga naabot sa tuang pagsibya. Kay nato pong ipabulo nga katong ato mga leksyon makita ninyo or matan-aw nyo sa YouTube no, pinagi sa pag-open nyo sa rmndipolog.weebly.com. Kay gi-upload gyud na diri sa estasyonan pare sa DXDR no, gi-upload nila sa YouTube kay aron ang ato ang mga ang ato ang mga suking tigpaminaw maka-review rapod og kung naa sila'y access sa internet. So katong wala makapaminaw sa live namo nga broadcast, so pwede ninyo ma-review no dito sa rmn.weebly.com sa internet. Pasalamat tas DXDR. Okay. Bag-o na tong partner sa to ang paghatag og serbisyo. Okay, so ari na ta sa tong leksyon karong gabi kabahin gyapon kini sa integrated fish farming no, Nil. Atong reviewon gamay pare. Sige. So ang integrated fish farming no, mura siya og diversified og coordinated nga farming no. Na nagproduce kita na og agricultural items og isda no, nga mao gyud ang main product nato nga gibuhi no. So sagol kini siya, pwedeng isda og rice no, isda og humay. Isda og humay. Pwedeng isda og sa patong uban pare, isda og livestock no, kanang isda og duck gitawag na to, pato, bibi ba kaha no. Dayon pwede pod katong isda og manok, poultry. Okay. Pwede pod og isda og kanang mga tanom-tanom, mga prutas, mga vegetables no, gitawag na to na tanon, mga gitawag na to na og horticulture no. Okay. So ang ato ang nabiyaan sa niaging sesyon nato na kita gahisgot diri sa rice and fish system no. So sagol siya nga pagkabuhi no, ang luna atong gitamnan og humay og ato pong gibuhian og isda no. So naana siya mga advantages no, tungod kay kining isda god maka-fertilize usab siya sa yuta nga atong gitamnan sa humay. No. Dayon kini pong humay makahatag pud siya og pagkaon sa isda. Okay, so vice versa ra na pregnil no. So tay term ana pregnil. Naa siya symbiotic effect. Okay. So ang duha ka classification sa rice and fish system mao kanang gitawag na to concurrent or dungan nga pagkabuhi or tanom sa humay
ug sa isda. Mhm. Dayon na apod tay rotational, no? Meaning alternate siya pare nga una gitamnan ka nato og humay, dayon pagkahuman pagka-harvest sa humay ato na pong gibuhian siya og isda. Okay, so No? puli-puli. Puli-puli so siya. Isda, inig-harvest sa isda, humay na pod. Humay na pod. Inig-harvest sa humay, balik na buta sa isda. Okay, so naa siya yung mga advantages, no? Ang mga advantages aning concurrent nga fish and rice culture, beneficial fish and rice interaction, no? So naay interaction kato nang giingon nako kanina nga ang isda, no, maka-fertilize siya sa humay, Mhm. no? Dayon ang humay pod makahatag pod og dugang pagkaon, no, sa isda kay daghan mang mutubo nga mga natural nga pagkaon agi sa mga uhot-uhot sa humay. Okay. Dayon increase total production per unit area of the field, no, sa imo ang gigamit. Makadugang gyud siya, Makadugang no? siya Abot. sa imo ang abot. Dayon enriches soil and helps increase rice production by about 10%. No? Dako-dako po di ay. So ang isda makahatag yun og dugang nga nutrients sa mga humay nga ato ang gitanom. Dayon control insect pest, mosquitoes and aquatic weeds. No? So ang isda nga ato ang gibuhi diha sa ato ang humayan mukaon siya og mga insekto, no, mga peste sa humay, no, apil ang mga ang mga lamok. Mga lamok. Oo, hasta nang mga sagbot-sagbot nga nanubo sa Kilit-kilit. humayan, Sa kamayan. humayan. So mao kadto ang advantages sa concurrent kundungan nga pagka buhi or tanom sa humay ug isda. Okay. So ang advantages na punta sa rotational nga fish and rice culture, no? So remember nga ang rotational puli-puli siya. So higher production of its crop due to intensification. So ug kun magbuhi na kita og isda pagkahuman og ani sa humay, no, pwede nato ma-intensified, meaning madaghan ang ato ang buhian, no? Dayon rotation break between fish and rice may reduce disease of both. So dunay kuan di ay advantage, no? Oo. Tungod kay ang usahay man gud ang mga diseases or sakit-sakit both sa humay ba or sa isda ba, kung gasige lang tagtanom sa humay mudagsang pod ang sakit. Mudugay pod, Oo. mupuyog dugay, no? Mupuyo pod og dugay. Okay? Dayon pag magundang nata sa humay arin ta sa isda, di siyempre mawala pod katong mga sakit-sakit. So mausob na pod Mausob. ang environment, no? Mm-mm. Kay lahi naman pod ang atong gibuhi. Dayon, after fish culture, production cost of rice culture may be reduced, no? Agi kay di na kay ka mag-abuno. Kay no? nadamay fertile Oo. naman ang atong yuta agi sa mga tay-tay sa isda, no? Atong gibuhi. So, taas na og nutrient nga taas ng nutrient ang yuta. No? Then residue from fish makes the soil richer for rice culture. So klaro kay na, no? So makadugang siya og mga nutrients. Rice stubs encourage growth of fish food. So mo ni akong giingon ganina pare nga So, mga uhot-uhot. mga uhot niya, no, mulata kadto. Mata, so mahimong So mahimo pagkaon. siyang pagkaon. Especially makaproduce kanang siyang pagkaon. tilapia pare gitawag nato na siya usahay og detritus. Yung mga on man siya mga lata-lata, Oo. no? Diya sa ato ang kapispanan. So naa na dayon siya pagkaon. So mao kato ang rice and fish system. Ang ikaunom nga sistema sa pagpamuhi nga integrated fish farming mao kining gitawag og fish and duck system. Okay. Mm. Pato og isda. Pato og isda or pwede siguro bibi og isda pare. No, mas maayo ang bibi kay ang mga itlog ana Oh, ay para gamong balot. himuon magbalot. Mm. So raising ducks over the fish pond fits very well with the fish polyculture system, as the duck are highly compatible with
cultivated fishes, no? So nasulayan na ginato na sa ato ang eskwelahan pare Oo. nga ang pato pwede jud siya ilamog sa mga isda, no? So ang classification na siya ay duha ka classification. Pwede natong kanang duck house gisulod gyud nato mismo diha sa fish pond. Mura So, siya og nasa- floating. namurag nasa sa fish pond yun. Oh, sulod jud sa fish pond. So floating siya nga kuan, balay-balay, Mhm. no? Dayon pwede punta nga duck house by the dike, naa siya sa dike mismo. Okay. So naa siya mga advantages. So ang mga advantages when given free range over the pond surface, ducks fertilize the pond by their droppings. Mhm. So inigpangiti nila, no? Okay. Kinig mangiti na ang mga duck nga naa sa sulod na sa fish pond, so mahulog. Siyempre mag-fertilize siya sa fish pond. Okay. No, thereby na mutubo ang daghan nga mga pagkaon. Ducks have been termed as manuring machine for their efficient and labor-saving method of pond manuring, no? So mura ni siya og kana nga inig mangiti siya, diretso man siya sa fish pond, no? So maayo daw kini siya nga manuring machine ang gitawag. Walay gasto nga labor. Oo, walay gasto. Libre Labor na siya. saving, no? Libre na siya. So the pond fertilizer and supplementary feed, which accounts for 60% of the total cost in conventional fish culture, no? So medyo ma-reduce na to ang ato ang supplementary feeds, no? Mga pagkaon kana siya by 60% kung naa kitay mga ducks nga gibuhi diha sa fish pond. Ducks loosen the pond bottom with their doubling and help in release of nutrients from the soil, which increase the pond productivity. So ang isda, ang pato daw pare or mga bibi, no, mulusin siya sa pond bottom tungod kay ang pato or bibi no musalo man po na siya usahay, mulangoy siya dayon iyang murag kiton ka ang yuta, mao nang ma-cultivate ang yuta. mao nang ma-cultivate. Okay. So maka-increase siya sa productivity daw sa fish pond. Okay. So ducks, while swimming in the water, aerate the water and have been termed as biological aerators. So gwapo kayo, libre ang ato ang aerator. Makatabang pag aerate sa tubig des sa fish pond, di na ta magamit og mga paddle wheel. Paddle wheels, no? Di na ta magamit og kuryente. So pinaagi silang paglangoy, makutaw nila ang tubig. So ma-increase, no, ang level sa oxygen nga nasa fish pond. So timanan nato nga ang kanang oxygen kinahanglanon kaayo siya sa mga isda nga gibuhi, no? Kung magamay kana siya, so naay epekto ang low dissolved oxygen sa ato. So ato maning na lecture nas miyagi pa rin, no, kung mag-brand out unsay buhaton. So ang atong gikon sa una is kutawon. So kung dako na siyang fish pond, pwede gali maglangoy-langoy ang tao, pero kini mas nindot ni kay ducks na, no? Ang duck na mo'y mag-aerate sa tubig diya sa tuwang fish pond. Dayon ducks get most of their total feed requirement from the pond in the form of aquatic weeds, insect, larvae, mga earthworm, daghan pa, no? Diya sa atong fish pond. So dito na siya magsigi siya suri-suri dito. Mga frog po rin lang kanon, no? Gagmay nga frog. Naobserbahan diya sa tuang atong gamay nga demo farm sa tuang duck ug fish. Nga mga frog tawon kabuag panagan kay gukdon mas sila sa atong pato. So daghan kay siya makaon pa rin, no? So insect, mga larvae, mga earthworm, no? So they need very little feed, and farmers normally give kitchen waste, molasses, rice bran for feeding, just supplement lang pa rin, no? Supplement lang. So gamay na lang ta og gasto para sa pagkaon sa mga ducks, no? So kanang pwede ng mga kitchen waste, no, mga biya-biya na lang sa ato ang kusina,
mao kanay ato ang ipakaon sa ato ang mga ducks, no? Okay, atong Tahok. ipasabot pod pare sa mga naminaw nga sa ato mga gaeskwela nga kanang iti sa duck dili na mo ikanon ha. Basig ato umog mo na ikanon. So fertilizer lang na siya. Sama sa atong leksyon sa miagi nga ang iti sa manok may gigamit na to pag fertilize para pagpatubo sa mga natural food, no? Mga planktons diya sa ato ang fish pond. Okay. So, arita sa cultural practices, unsaon man nato pag himo kini ang fish and duck system. Okay, so una is build pond. Ang example nila dire about 1,000 square meter, no? So, Mao ni 1,000 siya lang. mao ni siya manageable nga size pare Sa fish pond. sa fish pond with duck, no? Near the house, no? Sa duol lang sa balay. Backyard fish pond lang ni pare. To enable you to take proper care of your ducks and fish, and to discourage poaching. Okay, para dili makawat, no? Makawat. Mao No, na so usa sa kinahanglan- problema basta doon na tayo mga buhi, kinahanglan bantayan yun nato. Oo. So ug kun wala tay area nga duol sa ato ang balay, syempre og medyo layo-layo, buhatan po natog balay-balay. Para dunay magbantay. Para dunay dunay kapuy-an, no? Dunay kapuy-an sa magbantay diya sa tong fish pond. Kay mahurot man gud ning ato ang gipamuhi ang sana duck sa mga pato, mga bibi kawatunon. Ang ato ang isda kawatunon. Doon mo na gitawag nila brown hand disease, no? Kuha ra di ay sa brown nga hand. Okay. Dayon, check the pond dikes and repair the damages, if any. Then deepen the pond so that it retains more than 1 meter depth during the dry season. Okay. Okay, so ato daw i-repair. Repair ang dikes, no? Ug kun naanay na nga dahili dito nga part sa dike, so ato ang tarungon. Okay. Dayon atong palawman kanang fish pond nga at least makahold siya og tubig nga mga 1 meter lang. Sa kametros. Dayon drain or dry the pond and remove or kill all the remaining fish stock from the pond by applying 15 kilogram bleaching powder and 15 kilogram urea. So i-mix ni siya pare. I-mix siya, pwede. Pwede pod mauna daw pare ang bleaching powder gamay, no? So sa 1,000 square meter, 15 kilograms lang nga bleaching powder. So pwede kini siyang mga chlorine, no? Bleaching powder man na siya. And then urea, no? So pwede pod mas maayo pod kanang T-seed. Okay, natural man siya. Natural man na siya. Ang bleaching powder god medyo peligro siya tungod kay medyo dugay-dugay pud mawala kanang na ang hilo sa sana chlorine, Okay, sa chlorine, no? Chlorine. So Chemicals about 7 days kana siya kung dili siya matandog sige. Kung matandog na aeration musingaw ng chlorine. Musingaw ra na siya. So mas maayo gud gamiton ang T-seed pare, no? Oo, mas maayo ang natural T-seed. siya. Kay ang T-seed hilo ka na siya pero pagka abtan og tulo ka adlaw ni ana, Mahimo ng fertilizer. mahimo na siyang Doubling fertilizer. purpose. Dayon atong butangan lang ang fish pond og kanang cattle dung mo ilang ibutang diri pare, so manure lang ni siya pare, no? Manure, no? Manure lang. So about 500 kilogram sa 1,000 square meter. So kana siya to sustain gyud sa natural nga pagkaon, natural food nato, no? Sa nga kanunon sa isda. So pwede po ta magamit inig pare kanang sa manok, no? Chicken Oo, dung. pwede. Pwede. So pwede mga sanang mga tai sa karabaw. Kay murag lisod-lisod maguning pag-produce ining 500 kilograms sa kalabaw, no? So, sa bayo-bayo manok ni. murag dali ra. Dali ra. Kay doon na may mga poultry nga dinaghan. Pero pwede man siguro ma-lesser ang 500 kilogram pare, total no naaman ang iti-iti sa kuan, mga pato. Nagamit po ka og urea, so Oo. gamay-gamay na lang. Gamay-gamay na lang. Then stock the pond.
with fingerlings 7 days after poisoning, as the toxicity of the bleaching powder lasts for about 1 week. Daw, pagkahuman na to og butang sa bleaching powder, no? 7 pa ka adlaw aya siya pwede nga maistakan. Tungod kay ang toxicity daw kuno or hilo sa bleaching powder mo kuan na siya, mo last na siya og 7 days. No? Okay, so ato na siyang timan-an, no? Kinahanglan kung nagamit tag bleaching powder mga usa ka semana, no? Usa ka Aya semana. nato siya istakan og tubig, then istakan po nato og isda. So mas maayo mo puning bleaching powder good pare kay mo patay pud ni siya sa mga kagaw-kagaw nga naapod sa Mga ato ang bakterya pispan. nga nasa pispan. Bacteria. Then the fingerlings over 10 centimeter size should be stacked, as the smaller ones are likely to be preyed upon by the ducks. No? So dagko-dagko na. So kinahanglan dagko-dagko na, Oo, no? Kanang dagko-dagko na. paspas na mulangoy para di na siya maapsan sa mga pato nato nga gibuhi. Kay kung maapsan sila, siyempre makaon sila. Makaon. So kinahanglan dagko-dagko na, about 10 centimeter. Ayaw po tong pino pa kaayo nga mga similya, no? Nga atong i-stack kay basin makaon, makit-kit ra po na siya sa mga pato or sa nang bibi. The recommended rates of stacking is 1 fish per square meter. So narata sa traditional ani pare. Extensive, no? Extensive Usa ra. ka metro kwadrado, usa ra pod ka isda. So katong ang example nila pare nga 1,000 square meter. So 1,000 pod ka buok nga isda. 1,000 pod ka buok nga Ang isda. atong i-stock. Then feed the fish with supplemental feed like rice bran or fodder. Fodder pare kadto ng mga aquatic plants. Parehas itong atuang dito sa fish pan nato pare nga. Doon na tay nga asula. asula, Doon na mitubo ditong asula. So mo ito ang gihatag sa mga isda. Kay kan unon madi siya sa isda. So kusog kaayo mo kaon, especially kining tilapia. Tilapia. Kusog kaayo mo kaon og asula, no? So daghan pa ning mga fodder pare nga mga plants siya nga kan unon jud siya sa isda. No, dili parehas anang tangkong noon, dili ra kaayo makakaon ang ang isda ni ana, no? Dili man tanan sa part sa tangkong makaon sa isda. Okay. Pero og kun magbuhi tag asula, daghan kay gid siya makaon. Then the fish which attain marketable size should be harvested, and the rest are allowed to grow further. So final harvesting may be done 10 to 12 months after stocking. Okay. So dugay-dugay pare. Dugay-dugay, no? So ang nakuha mo ko nato ni pare dito sa internet. So lahi man pod nga species ang ilang gigamit, so mga lahi nga big head isda. carp man to pare. Dugay man tong big head dugay. carp. So kung tilapia tong gamiton, so 4 months mga ra. 4 months lang. Mga 3 to 4 months. 3 to 4 months. So kaning gitawag diri nga ang dagko daw kuno marketable size na pare nga kuan harveston daw kuno og una, no? Pero katong gagmay patubuon usa. Patubuon Gitawag sa- kini siya og katong partial harvesting. So mag-partial ag harvest, no? Oo. Katulang pilion lang tong dagko, ang mga gagmay ato siyang ibilin dia sa fish pan. Okay, so og kun nagdungan pud sila kadako pare nga marketable size na, syempre hotdon po nato na, pwede po nato hotdon og harvest. Mao na total harvest. Total harvest na siya. So i-drain na nato ang fish pan, Fish ang pan, tubig sa fish oo. pan para ma-harvest yun nato tanan ang isda nga atong gibuhi dia sa tong fish pan. So dayon balik na po din ta sa pan preparation. No, balik na po ta. So duha nga to ang igo ni ani. So naatay mga gibuhi nga duck nga pwede natong mabaligya, or kanang mga itlog sa duck nga pwede natong mabaligya. So daghan, no? Dako tag income. Dako tag income ani Kaya pare. ang karon ang kilo sa duck pa rin nakapalit ko murag nasa 120 ang kilo. So kung doon na kay sa kabuok mabutog 3 ka kilo, so 300 na kapin. 300 na. So Additional income. additional income jud. So plus itlog pa nila. Okay, so murag apikin man tag oras pare. No? So ato ning tiwason na pod sa Lunes pohon, no? Kining kabahin ni neto ang
topic nga integrated fish farming system. Okay, so pasalamat ta sa naminaw diri sa tuang eskwela sa Kahanginan. Okay, so hangtod sa sunod nga higayon. So daghang salamat og mayong gabi sa ato ang tanan. Okay. All united we answer the test, the call. We raise the test, the banner high. With our partners we serve, ever proud and tall. From day to day we strive to address the needs of our labor force. Provide the skills that open doors. Excellence in world-class work. Access to success